karating na lalawigan. Ngayon, marami gusto kayong batiin bago tayo pumalaot. Pinagalan natin ang presidente ng PPP na si Madrid at ang mga iba pang sa nasabing samahan. Magandang umaga kay Kaboris Bandalyon. Pasensya na, Kaboris, talaga namang mapipitas yung yung aim station. Kasi... Pero taga-taga lang at magpapakipakita din tayo sa banda-banda pa roon. Nausuwan na siya ng cellphone ngayon. Ganon? Talaga naman. Marunong naman cellphone nung una nang tumawag sa akin. Namumroblema yung mama kasi sabi niya, bakit gano'n, hindi ko mapalito yung mukha ko sa Hindi ko mapalito yung mukha ko ron sa cellphone. Ikaw nakikita kita ako, di mo makita. Pero, Juan, sabi ko, hindi, pindutin mo lang. Nakita na nga niya yung mukha niya, pinicturean ko pa Anyway, at ngayong umaga ito, siyempre, mag-aati din tayo ng mga balita na kinalap nga mula sa ng ating mga kasamahan. Pero hindi ata umabot yung kay kasamang Jimmy, Hindi umabot. Pero parang Kalawit, umpisahan mo na at nandiyan yata sa iyo yung unang balita. Yung kasamang Felix to, yung hintayin natin itong isang hatid na balita ni kasamang Felix, idiningit ni Speaker Romualdez na patuloy na ipagtatanggol o ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa WIS Philippine Sea. Pasok, kasama Felix. Paid Melvin, nalilate ka. Kinilala ng Philippine National Police ang sakripisyo ng mga espesyal. Ayun, at nakakapilipilipit na naman yung kay Speaker Romualdez muna tayo, Melvin. May kopya kayo, binigyan kita ng kopya yung dali lang, tinadjust lang, hindi nakita ni Melvin yung script Ano sa messenger mo, Melvin? Inaayos mo na yung meron nagkaroon naman ko ng technical problem. Ganun talaga Lagi na lang nanganay ito, sige, ito na. Nakaset na. Ayan na. Ito. Binigyang din ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa harap ng lider ng iba't ibang bansa pagtatanggol ng Pilipinas ang kanyang karapatan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng international law. Ito ang inihayag ni Romualdez sa ika-129 Parliamentary Intelligence Security Forum o PISF na ginaganap sa Madrid. Sa kanyang talumpati sa harap ng world lawmakers, sinabi ni Romualdez ang sovereign rights sa pamamagitan ng pwersa ng international law at pakiisa sa demokratikong bansa. Muli ring binanggit ni Romualdez ang hindi matatawarang commitment ng Pilipinas sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award na kumikilala sa sovereign rights sa exclusive economic zone at ang pagtutol sa maritime claim ng China. Let me be clear. The Philippines remains steadfast in protecting our rights and entitlements in the West Philippine Sea by upholding international law, particularly the 1982 UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award. We categorically reject attempts to undermine our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction through coercion or disinformation. Our approach is anchored on legal clarity, diplomatic dialogue, leveraging partnerships, and the peaceful settlement of all disputes. Ang pahayag ni Romualdez sa harap ng pinakabagong aksyon ng China Coast Guard na binugahan ng water cannon at sinagian ng isang Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel sa Pag-asa K2 o Sandy Cay sa West Philippine Sea na nagsasagawa ng isang Marine Scientific Research Initiative. Ginamitan din ng Chinese Coast Guard vessel ng water cannon ng Philippine Supply Boat sa mga naunang insidente at nagsagawa
ng mapanganib na maniobra malapit sa Ayungin Shoal at sa Swardisko daw sabi na Shoal, ito umano ay malinaw na paglabag sa international maritime norms. Binigyang din pa ng opisyal na hindi isusuko ng Pilipinas ang karapatan at hindi magsasawalang kibo sa harap ng intimidasyon. Nanawagan din ito para sa nagkakaisang aksyon na inspirado ng nagkakaisang pangarap ng kapayapaan at estabilidad at pandaigdigang kooperasyon. Ang 29th PISF na nagsisilbing host ang Spanish Senate ay dinaluhan ng may 40 bansa na pinangunahan ni dating US Congressman Robert Pittenger. Felix Tambongko, The Observer News. Ayun, nakatulog na naman si Pari Kalawit. At meron pa tayo report, babae. Ilocos. Salamat, mga kababayan. Ayan, pinakinggan natin, papakinggan natin yung balita dito sa Felix Tambongko na inihatid sa ating mga kababayan kasama Jimmy. At kasama ng Jimmy, kasama ng Edwin, meron tayong balita pa ha. Yan daw Ilocos sa 30 Luzon, Dubai. Inikutan ni PNP Chief Marbil. At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Ito ay bilang bahagi umano ng pagpapatibay sa organisasyon ng Philippine National Police. Ayon kay PP Chief General Romel Francisco Marbil, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas at panatag ang mga komunidad. Unang tinungo ng PP Chief ang Mapandan sa Pangasinan, kung saan in-inspeksyon nito ang kasalukuyang operasyon para sa police visibility, para suriin ang kakayahan ng mga pulis sa body-worn cameras na siyang nagtatagoy dumano ng transparency, kaya din ng accountability sa mga ikinakasang operasyon. Nakiramay din ito sa isang pulis na namatayan ng asawa at anak, kung saan kanyang tiniyak ang karampatang tulong na ibibigay dito. Sunod na pinuntahan ni Marbil ang Campo Libas sa San Fernando City, Pampanga, kung saan siya sinalubong ng Regional Director at kasalukuyang tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Chin Pajardo. Binisita din ng PNP Chief ang Command Center ng Police Regional Office 3 at inalam situational updates. Kaya din ang pag-aaral sa mga estratehiyang ipinatutupad ng PNP. Ako si Edwin Moreno, The Observer News. Moreno, ba Yan. Oo, ay mabutit nakakaikot ang gusto. Medyo yung kambyo ko kasi hindi ko nakambyo eh. Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo. Puro kakawindang-windang. Anyway, at meron pa yata tayong report kasama ng Jimmy. Samantala, abay ito na yung epekto mga kababayan ko doon sa pinanawagan ng ating kasalukuyang Pangulo na ang lahat ng kanya mga kabinete ay mag-resign. Eto, kaya bago na daw. Etong Department of Environment and Natural Resources, may bago na raw kalihim. Abay, sino kaya yan? Ang detalye ng balitang yan sa ating kasamang Felix Tambongko. Felix, magandang morning. Ayan, kinakambyo pa. Pinipihit yung timon kasama Jimmy kasi medyo malayo yung timon. Dali, tinaayos lang. Walang sound eh. Walang sound yung video ko eh. Oo, inaayos lang. Sa sunod yan, madadali na rin yan. Ganun talaga yan eh. Laging Yung kay Secretary, kay Secretary, oo. Kay Secretary Luis Saca. Mali kasi yung video na na-play. Ganun. Kasi kamakailan lamang. Hindi nga yan, nasa messenger mo yung script. Ayun. Kasi ang nangyari dyan kasama Jim, ang nangyari dyan,
nag-file nga siya ng courtesy resignation pero batay dun sa sinasabi na tila mayroong issue. Pero ang binabanggit rito ni Executive Secretary Lucas Bersamin, wag nang pag-usapan 'yon. Oo, wag nang pag-usapan 'yon. At ang sabi nga niya, hindi, kung meron mang issue, kasi based sa validation 'yun eh. Pero pakinggan natin, tingnan natin yung report. Formal lang inihayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may bago ng kalihim ang Department of Environment and Natural Resources sa katauhan ni dating Energy Secretary Rafael Lutilla. Papalitan ni Lutilla si Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na bagamat nagpahayag ng kanyang kahandaan na magpahinga muna sa pagsaserbisyo sa gobyerno, ay maaari pa rin mabigyan ng posisyon sa gabinete. Sa isang press conference, umapila si Bersamin na huwag nang husgahan si Loizaga kung may inefficiency man umano o hindi, subalit ipinapakita umano ng evaluasyon na dapat na muna itong magpahinga. Huwag na natin siyang husgahan, no? Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. Tinitingnan kasi na ang isa sa dahilan kung bakit naalis si Loizaga sa ENSA ay dahil sa issue ng mas madalas pa ito sa labas ng bansa at hindi nagagampanan ng kanyang mandato. Subalit, paglilino ni Bersamin na si Loizaga ay walang kaso ng korupsyon. Kung mayroon man umanong persepsyon na mas madalas pa ito sa labas ng bansa, ayon lamang din umano ang ipinaparating sa kanila. Walang issue na corruption dyan. No? Maybe there is just a perception. I don't know how fair or unfair that perception is na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Si Loizaga ay matagal nang nanilbihan bilang kalihim ng DNR. Kilala siya na nagsusulong ng mga programang pangkapaligiran lalo na sa pagtugon sa problema ng climate change, sumusuporta rin sa responsableng pagmimina at iba pa. Marami rin siyang kontrobersyal na issue na dinisisyonan bilang kalihim ng DNR, kabilang narito ang pagkakabasura sa manupalyang kontrata ng DNR at ng Blue Star at ng Masungi Geo-Reserve Foundation. Ayan, mga kababayan, yung balita ni kasama Felix Tabungko na inihatid sa ating mga taga-subaybay. At medyo Nawala yung extra mo eh. Sinantabayanan ko yung extra mo. hindi, walang extra yun kasi putol. Putol. Alam mo, magandang pag-usapan yan ka, Felix eh. Pero bago yan, Alam mo, may problema ron kasi ganito eh. May mga ilang spekulasyon kasi. Pumutok pa lang yung balita niyan, marami na akong text message na natanggap eh. Kasi nga, hindi kaila sa inyo na may mga tinututukan tayong issue sa tanggapan ng DNR. At doon sa aking report, nabanggit ko rin yung punto na maraming kontrobersyal na kaso at issue na tinindigan o tinayuan ng kalihim, dating kalihim. At isa na riyan yung sa Masungi Geo-Reserve. Ayun ang isa sa pinangangambahan nila ngayon. Ano ba talaga? Oo. Baka ang pinangangamba nila ngayon, baka naman umabot sa punto na malutong Macau daw yung sa issue ng Masungi Geo-Reserve. Walang tigil, pagkagapang daw yung Masungi. ayun, yun lang. Akala natin, dahil napalitan na nga itong dating DNR Secretary, abay mapapaigi na yung mukhang ang pinangangambahan pala ng mga tiga Masungi riyan ay baka lalong masarswela sila. Ganun ba? Ang pinangangambahan ng mga residente. Ng mga residente at saka yung mga katutubo. Yun yung pinangangambahan nila. Na baka yung matagal na nilang nilahabol yung issue, maging lutong Macau. Nako po, tinamaan na magaling.
O, yun yung isa sa mahirap na pinangamba nila. Ibig sabihin, kakampi nung Masungi, yung bagong sekretary ng DNR. Wala pa Hindi, naman ganun. pinangangambahan pa lang naman. Wala pa naman ganun. Pinangangambahan Yun pa lang lang. nangangamba sila na baka umabot sa punto na ganun. O, yun Sana yung, ka hindi ganon. Kapantahan ng taong bayan. o, yun ang sinasabi nila na sana umabot sa punto na magkaroon ng lutong Macau at yung pagpapalit ng kalihim ay umabot sa punto na yung kanilang controversial na issue na tinututukan ay lumihis. Kasi nung may hearing ng Congress, ang linaw ng sinabi ng DOJ ron ang Memorandum of Agreement ng Masungi at ng dating kalihim Gina Lopez ay void, null and void. Unconstitutional, yun pa nga ang ginamit na termino. Sa kabilang banda, sinabi naman nung kalihim din sa hearing ng Senado at ang linaw ng pagkakabanggit doon na unconstitutional o void yung Memorandum of Agreement, pero hindi nakansila yung Memorandum of Agreement. Sa halip, ang nakansila ron ay yung Joint Venture Agreement na siyang pinagugatan kung bakit nandun kung bakit nandun yung Masungi sa lugar. So, kinansel ang Joint Venture Agreement, pero ang tanong doon, nandyan pa rin yung MOA. At naiwanan pa rin yung usapin ng pag-aari yun sa tinatawag na PD 324. Yun ang sisteron na pag-iwan. Ang pangamba nila ngayon, kung sakasakali ba, hindi maging hindi ma-water down yung issue, yung usapin ng tinatawag na yung Masungi Geo Reserve. So yun lang naman. Pero meron pa yata tayong isang report, 12 na nakasalang. Oo. Meron pa tayong isang report, may kaugnayan doon sa PNP. Oo, may excuse. Ayun. Kanina ba yun? Kasamang Jimmy. Wala yung dalawa. Kinilala ng Philippine National Police ang sakripisyo ng mga Special Electoral Board contingent sa katatapos na local at national election 2025 sa isang seremonya sa Campo Crame. Binigyan ng parangal ni PP Chief General Romel Francisco Marbel ang mga pulis na nagsilbing tagapagbantay ng demokrasya sa buong panahon ng eleksyon. Iginawad sa mga ito ang medalya ng kadakilaan kasgip at token aabot sa 3,678 ang kabuang bilang ng mga Special Electoral Board contingent ng Philippine National Police. Matatandang pinakilos ni Marbil ang Directorate for Personnel and Record Management o DPRM para ihanda at ipamahagi ang karagdagang parangal sa lahat ng talaga sa katatapos na eleksyon. Alam mo, hindi ko masabi. Lahat po, nagplano po talaga yung, nandito po yung mga tiga-plano po natin. General Lantates, of course, General Rodriguez. Ito po yung mga nagplano. Ito po ay isak po lahat po kami tumulong. Hindi lang po yung mga, lahat po ng tao doon. In fact, we have already, sabi ko, 100-day planning before election. So, yun po yung preparation namin. Nakita namin maraming baka gumulo, then we sent po yung mga from Navy, from Armed Forces and Coast Guard. Yun po yung augmentation namin sa BARM. Yun po yung natin. Ako si Edwin Moreno, The Observer News. Ayun. At habang may inaayos lang, sabi ko si kinakalabit Oo. Ayos muna natin. Meron pa pala yung palang PNP, abay magsasagawa pala ito ng ayan Invitational Shoot Fest.
Oo, at kaya nga inimbitahan ng PNP yung third PNP Press Corps Invitational Shoot Fest sa darating na June 13, 14, 15, 2025. Oo, at nag-iimbita ka yung PNP Press Corps. At ano-ano bang laman nito? Meron daw level 1, o level 1, PPSA sanction, match, at saka 5 stages. Minimum of 120 rounds. Oo, nawala raw yung dalawa. Oo, yan. At 120 rounds, ano yun? 20 rounds na yun. 120 rounds both handgun at na PCC o pistol caliber carbine. At gagawin ang third PNP Press Corps sa Camp Kalingal, si Katuna Village sa Quezon City. At maaari raw bumili ng raffle ticket para sa chance ang manalo ng 9mm. Ay, meron palang 9mm na tatamaan. At iba pang exciting prizes. Oo. Boy, marami palang tatamaan. May mga exciting prizes rin. Tama-tama mga babayan dun sa mga interesado na pumutok, ay iniimbitahan kayo ng PNP Press Corps sa kanilang third PNP Press Corps Invitational Shoot Fest. Oo. At medyo, anong tawag natin doon? Okay. Tama-tama yan. Okay. Ang problema papahiramin naman yata ng gamit. Wala tayong gamit na gano'n Oo, hindi na tayo tumama pati. Ayun. Babay, teka muna at nawawala yung dalawa. O, balik lang kayo sa Zoom at ano nangyari? Putol yung Zoom? O, napindot ka yata Ayun, nasa yung stinger ko. Ayun. Abay, samantala mga kababayan ko, dun sa katatapos sa eleksyon, habang inaantabayan na natin yung dalawa, abay, marami ng mga naproklama at isa yan sa pagiging senador. Itong ating kapatid sa hanap buhay at ngayon senador na, yung dating congressman. Oo. Ito si Senator Erwin Tulfo, o Senator-elect. Kaya nga todo-todo yung kanyang pasalamat sa chairman ng Commission on Election at ganoon din sa mga staff ng Commission on Election. At nagpasalamat din ito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ni PBBM. Yan. At sa kanilang campaign manager na si Congressman Toby Chanco. At ganoon din, pinasalamatan nito yung kasamaan sa ladies. Sa mga kapwa Pilipino. O yan. At tatawa ko ron. Kasi naman ito yung nakalagay sa script Oo. Hindi makakonekta yung dalawa. Ayun, at sinabi niya, magsisilbero siya ng buong tapat Oo. At patuloy na maninindigan bilang isang elected public servant. At hindi lang bilang elected public servant, kundi bilang isang kapwa mamamayang Pilipino. Okay, ayos yan. At gano'n naman Siyempre, dapat kapag ikaw pinagtiwalaan ng mamamayan, dapat magano ka na, panindigan mo. Oo, sayang kasi yung tiwala ng taong bayan. Tama lang yon. So, anong problema, Melvin? Nawala ba tayo? Tuloy-tuloy lang naman. O, balik lang kayo sa Zoom at medyo anong tawag natin dito? Bumigay yung Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa Zoom. Wala pa rin? Pasok lang kayo sa Zoom. Baka naman bigyan mo ng panibagong link. Ano nangyari? Ayun. At meron na tayong 8 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. At patuloy pa rin po kayong nakikinig at nanonood ng The Observer, Pusong Minero, The Observer News.
Yan. At ayan, tayo ho'y magkabalitan pa kasi parang napansin ko yung kay Congresswoman at ngayon ay nag-under protest yata si Delmar o Marisa Delmar. Isa yata ito sa umaangal ngayon dahil andun sa nangyari na parang hindi kinalala yung kanilang party list para makaupo o bilang kinatawan. Yun ang isang problema, mga kababayan ko. Kasi kung yun na ang dahilan, sayang naman. Isipin mo naman yung mga tao gumastos. Tapos maliban sa paggastos nila at siyempre nangampanya, biglang sasabihin na hindi ka pwedeng maupo. Kaya nga, gano'n na lang po itong panawagan niya, ni na Congressman Marisa Delmar at ikonsidera. Sayang din nga naman yung kanilang paghihirap sayang kanilang hirap na biglang hindi ka nalang papopuin. Todo kampanya ka. Pagdating sa huli, sabihin ni Comelec, ay teka muna, hindi ka pwedeng umupo. Kaya pala ang angal ng Delmar Sa kabilang banda, ganun din. Hindi lang si Delmar pati yung Duterte yun, ganun din ang nangyari. Biglang hindi pala ito pwedeng umupo. Pa-accept bro si Kajimi. Kajimi, sandali lang at may nag-ahang yung signal At sa katunayan, kaugnay po dun sa OFW party list, abay may plano ito na maghain sa Lunes ng petisyon sa Korte Suprema para i-revisit at i-address o matutukan yung issue. May kaugnayan po doon sa kasalukuyang formula na pinatutupad po ng Commission ng Eleksyon. At sa pag-allocate, siguro Kongreso pati, sa pag-allocate ng party list seats sa House of Representatives sa Kongreso. Ibig sabihin, hindi nabigyan ng alokasyon yun ang OFW party list. Kaya nga, hihilingin nila sa Korte Suprema na i-review ano ba yung pinagbabatayan ng Kongreso sa pagpapataw, sa pagkuha ng upuan, sa paglalagay ng upuan sa Congress. Kasi ang sinasabi ng OFW rito, gusto nila magkaroon ng tamang presentasyon, o tunay na representasyon, yung mga manggagawa sa abroad sa Kamara de Representantes. Kaya nga, Lunes yan, magpapile sila ng petition sa Korte Suprema. Tama, Lunes nga ba yun? Monday, tama. Ayan. At magsasagawa rin ng isang press conference sa Lunes. Yun. Sabi ng banda, mga kababayan ko, yun nung Duterte Youth Party List, medyo nanggagalaiti na rin. Kasi hindi pinaupo. Nandiyan na raw si kasamang Jimmy. Hindi pinaupo si OFW Party. At si Duterte Youth. Kaya nga panayang banat ito panayang banat ito ngayon. Si Duterte Youth Party List. At nanawagan din ito. Yun. Ano yun? Ano magaling yan. Bakit? Sila hindi makakunik o tayo? Sila? Tayo. Check mo anong nangyari. Baka punong-puno na naman yung punong-puno na naman yung nakakonekta sa Wi-Fi. Baka punong-puno na naman yung nakakonekta sa Wi-Fi. Kaya ganyan. Hirap At isipin mo naman na
gusto, tapos hindi gusto yung serbisyo. Oo, yun. Kaya nga nananawagan po yung Duterte Youth, abay. Oo. Sila ro yung most voted party list eh. Oh, lalong-lalo na ng OFW community sa Hong Kong, Singapore, Japan, Saudi Arabia, UAE, England at France. Pag pinagsama ro yung lampas 1 milyon na ANC member na sa pumuno sa Luneta Rally ng 2024, lampas ng milyon yung supporter. Oh. Ayun ako. Hindi mapopo itong mama na to. Isipin na lang na kumampanya at ibinoto naman ng mamamayan tapos hindi naman makaupo ano. Kasi hindi makapanumpa. Walang pinag-iwan niya nandun sa Marikina na hindi rin mapanumpa. Oh. Dahil merong mga pending na disqualification. Anong nangyayari na Melvin? Hindi makapasok yung dalawa? Oo, medyo ba't pa pala yung lingon ko? Sa monitor ito, kaya pala yung lingon ko siguro. Magandang umaga muna kay Reyes Ray. Oo, at bumabati sa amin 3, kaso nag-iisa ako rito, dalawa, hindi pa makapasok. Oo. Kay Domingo sa Borboro, magandang umaga rin. Good morning tol, sabi niya, tapos bagong kalihim nun, diyan na, baka lalo makalbo ang kabundukan dito sa lalawigan ng Rizal. Sinabi ni Reyes Ray. At si Kaji, may kanina pagapang. Pilit na pumapasok, hindi makapasok-pasok. Oo. Okay ba yung connector mo dyan? Baka yung connector mo may problema. Ayos naman. Oo. Ang dali lang at ba't hindi makapasok? O sa sumang problema? Sa sumang problema. Yung mga magaling. Oh, ayun. Ang dali lang tinaayos yung Zoom. Hindi makabalik yung Zoom. Biglang, mag-create ka kahit yung bago, Melvin. Huwag mong pilitin yan, mag-create ka ng bago. Oo, huwag mong pilitin yan, mag-create ka na ng bago at may problema yan. Kaya ganyan. Ayun. Sana yung stinger ko na wala. Yung stinger ko na naman eh. O, yung Pasig ka. Ano ba to? Yung 9.2 billion project sa ginagawang City Hall ng Pasig, nagkaroon ng issue mga kababayan ko. Bakit kanyo? Minamantang nyo ba naman na isang 15 anyos na binatilyo yung nagulungan ng gulong ng truck dyan sa mismong site ng construction, sa ginagawang demolition site. At yung palang bata na nasagasaan ay kasama ng kanyang tatay. Ang tanong ngayon nga dito ng mga kababayan natin, ay paano ba tinitiyak ng kontraktor noong ginagawang pagdidemoli sa lumang City Hall building ng Pasig, yung pagpapatupad ng seguridad o occupational safety. Kasi nga, ano ba may mga safety officer ba yon? At hindi nababantayan yung para maiwasan ng ganong aksidente. Pangalawa, 15 anyos nasa construction site. Ano yun? Nagtatrabaho. Doon sa construction. Doon sa demolition. Abay, hindi ho ba alam ng contractor niyan na bawal ho yung magpatrabaho ng bata na menor de edad, lalong-lalo na sa construction. Sa mga kantin siguro, maghugas ng plato, mag-serve, pwede pa eh. Tolerable yon. Kasi yan ay walang pinag-iwan ng trabahong bahay. Pero, yun nung sa construction, 15 anyos, abay hindi ho yata karapat-dapat yun. Kaya nga ang apela ng ating mga kababayan, kay Mayor Vico Soto, checkin yung kanilang kontraktor kung tama pa yung ginagawa. Kung sumusunod ba sa occupational safety at saka sa safety standard. Kasi nga nangyari na mayroong isang bata na namatay doon sa construction site. May ang defense rito ng mga Biconian,
Hindi na ho ito usapin ng kakampi ng Biko, hindi eh. Ang pinag-uusapan na lang ho dito mga kababayan ko ay ano ba yung tamang pagpapatupad. Isa pa, ang kakontrata ho nung kontraktor na gumagawa ng demolition dyan sa dating City Hall building ay nung city government. Sabi ng mga Biconian, bakit daw si Bico ang sinisisi at bakit si Bico raw yung tinatawagan ng attention? Ganun hindi naman kay Bico yung project. Tama ho kayo. Ang problema lang, ang kakontrata ho, nung kontraktor na nagdi-demolish ay nung tanggapan ng city government sa pamamagitan nung kanilang alkalde. Ay, ang tawag ho kasi ron ay command responsibility. Oh, hindi niyo maialis na sisihin o kaya tanungin yun nung mayor o yung mga Bicon niya na wag ho ninyo basta pinagtatanggol yung mayor nyo. Oo. Ang punto lang natin dito, silipin niya. Ipa-review niya kung tama ba yung safety standard na ginagawa, ay pagpapatupad ng safety standard. At kung nagpapatrabaho ba ng bata talaga doon, ano yung kanyang planong gawin? O hindi ito usapin ng supporter ng kung sino-sino. Ang pinag-uusapan dito, tama ba o hindi? Yun ang pagpapatupad ng safety kasi may namatay na ho eh. At nagkataon, 15 anyos pa yung bata. O di doble-doble yung issue. O bukod sa bata yung namatay, kumusta naman yung pagpapatupad ng safety dun sa loob? Yun yung issue. Yun ang tingnan nyo, hindi yung pagtatanggol nyo, palibasa kayo tiga-suporta. Hindi yung ganun. Oo At tayo, sa atin, wala namang masamang tinapay. Tama ho Okay, tama, magpatupad ka ng proyekto, pero tiyakin mo na yung proyekto na pinatutupad mo ay nasa maayos na kondisyon. Ganun lang ho naman yun mga kababayan ko Oo. So, siguro sa ganang atin, ang panawagan na rin natin na may total i-review naman, i-review nyo na. At hindi naman umabot sa punto na para kayong trabaho lang ng patrabaho habang hindi nyo nililingon kung ano yung nangyayari dun sa pinapatrabaho nyo. Ganun lang ho yun. So, wag mo ninyong masamain, yun pong binabanggit natin at yung binabanggit ng ilan nating mga kababayan na dapat pakialaman ni Mayor Bico ang usapin na yan. Total naman tapos na yung eleksyon, yun yung mga Biconian, wag na ho yung ganun todo kayo pagtatanggol. Dapat niya kayo nagtatanong Oo nga pala, ano ba pinatutupad na safety ni na Mayor? Dapat ganun kayo Hindi yung ipagtatanggol nyo. At kung kayo man nangangarap na maging presidente yan, matagal pa ho yun. Wag ho ninyo ngayong gawing debate yan. Hayaan nyo magtrabaho muna yung tao. Magtrabaho ng maayos na makukontento yung ating mga kababayan. At hindi siya lang ang makukontento. Hindi ba? So sa atin, sa ganang atin, wala akong masamang tinapay para doon. Ang pinakamaigi ho niyan, gampanan muna nila yung kanilang mga tungkulin bilang sila ay nanunungkulan sa bayan at hindi dahil sa may ninanais silang mangyari o may pinapangarap sila, yun nga, pangarap na maging presidente sa darating na panahon. Saka na ho muna yun. Nangangarap kayo na maging presidente pagdating ng oras hindi naman nyo kayang pangalagaan kahit man lang yung safety ng inyong mga kababayan dyan sa pagpapatrabaho nyo sa lumang City Hall building. Hindi ba? Yun lang ho yun mga kababayan ko. Huwag nyo masamain yung pagtatanong ng mga kababayan natin na iba. Hindi ho ito usapin ng kakampi, supporter o tapos na ang eleksyon Trabaho na ang pinag-uusapan, dapat responsable yung mga nagtatrabaho, nakakontrata naman nung kasalukuyang nakaupong alkalde. Ganun lang ho yun. Huwag naman yung masamain yung sinasabi ng ilan nating mga kababayan. Andiyan na ba yung dalawa? Wala pa rin? Hindi, nag-message si Ka Jimmy pinadala mo na uli yung Zoom? Padala mo ng bagong Zoom. Gumawa ka ng bagong Zoom.
Wala talagang, ang problema natin bakit ayaw talagang gumana. Dapat gumamit tayo ng ibang platform. Pero hindi updated yun eh. Kahit yung pang 30 minutes, wala, ayaw rin. Mag-check ka, pagpabawasan nyo yung mga nakaload. Checkin mo at bawasan mo yung mga nakaload. At sobra, overloaded yan. Checkin mo muna at overload. Yun. Abay, 44 minutes o, kalipas ang karapikanin ng umaga. At hindi makabalik yung dalawa. Ano naman na yung realisasyon na yan? Hindi makabalik yung dalawa. Teka, ang dami na palang membro ng gabinete na nagpaila ng protest resignation. Dapat lang. Pero marami naman mga mariritin mga kababayan ko eh. Maraming mga mariritin sa posisyon. Bagamat mayroong ilan na katulad ng DNR na hindi na magtutuloy-tuloy ang kanilang pinilbihan bilang kalihim ng dating ahensya na kanilang pinamumunuan, pero hindi naman nangangahulugan na lahat ng nagbigay o nagsumite ng courtesy resignation ay mawawala sa posisyon. Hindi naman yun kasi meron namang ginagawang evaluation. Yun ang tanggapan ng Pangulo o ng mga kanya para matingnan kung ang isang cabinet member ay kinakailangan pang tumuloy o dapat pang tumuloy sa kanyang posisyon. Pag gano'n lang mo yun, kaya lang siyempre hindi mo may alis mga kababayan ko na umaabot sa punto na yun nung kanilang panunungkulan ay nagwawakas na sa gano'n. Siyempre, sabi nga natin, merong magagaling na sekretary na dapat magtuloy, pero merong ilan na siguro dapat magpahinga. Katulad yan, nagkaroon ng issue in Department of Migrant Workers. Dahil sa mga procurement ng lupa na nasilipan ng malamadya. At sa katunayan, hindi lang yung mismong pinuno ng DMW ang natanggal. Pati yung mga undersecretary. Natanggal din. At medyo pinagpapaliwanag. Hinggil doon sa issue ng pagbili ng lupa. Bakit naman kayo namili ng lupa? Naturingan ang pagsisilbihan nyo yung mga OFW. Tapos pagdating may migrant workers, pagdating ng oras lupa o pamamili ng lupa rin naasikaso nyo. Nabuti pa yan. Sana kung nagpatayo kayo ng shelter para doon sa mga migrant worker, baka sakali hindi pa kayo nasilip. Pero yung bumili kayo ng lupa, bumira. Pwede sana. Bili kayo ng lupa, patatayuan nyo ng shelter. Okay yun. Pero laking lupa yung binili. Kaya tuloy yun. Magkasibakan blues. Hindi lang sila basta pinagpapaliwanag. Abay sila ko yung sinisibak. Ayun. Teka, at ano nangyari sa dalawa? Hindi na nakabalik. Balik-balik lang po kayo at balik lang kayong dalawa at tayo tayo magkatalamitan. Medyo ako'y nahihiwagaan lang rin sa ating nahihiwagaan lang ako rin sa ating signal. Bakit nawawala? Pati ako, wala na. Akala ko pati ako na damay na yun, diba? Mag-create ka ng bagong Kelvin. Ayun. But, teka, ano ba to? Ano to? Office of the Civil Defense lead whole of government initiative to tackle summer supply challenges. Ito siguro yung huling press release ni ng anong tawag dito, ng
Tama. Sa Samar kasi, di ba, maalala niyo mga kababayan ko, na yun nung tulay, papuntang Samar, at kung manggagaling ka ng Leyte, o yung San Juanico Bridge, yung tinutukoy natin, ay kasalukuyang sumasailalim nga sa rehabilitasyon. At sa katunayan, nag-convene yung Office of the Civil Defense, Interagency Coordinating Council, at nakasama rin sina Undersecretary Nepomuceno. At National Defense, nandun din, yung Disaster Risk Reduction Management Council, sa pamamagitan ni na Teodoro, ay nandun yung lahat, pati yung DPWH. Para ko talakayin, ano ba talaga yung dapat na gawin, at ano yung tamang aksyon na gawin, dyan po, sa San Juanico Bridge, o sa rehab. Kasi, umpisa May 14, nilimita na ho yung sa 3 tons, yun yung pwedeng pumasok dyan sa naturang tulay. At umaabot po sa mahigit sa 14,000 vehicles yung gumagamit daily pala ng naturang tulay. Kabilang yung 1,326 na heavy vehicle. So nagkaroon ng malawakang engineering assessment at nakita nga na merong widespread ng corrosion. May mga deformadong bakal, na yung inilagay kasi bakal yung ginamit doon eh. May mga brace. Hindi natin alam kung anong tawag doon. Basta yun yung structure. At maging yung Philippine Port Authority ay nag-propose din na magkaroon ng interim maritime route para i-upgrade po. Para sa upgrading, sa panahon ng upgrading. Kabilang po yung option na biyahe via Carigara at ng Katbalogan. Mas malapit siguro kung Carigara dadaan, Ayun. Ilang update lang po yun doon sa bahagi ng ng San Juanico Bridge. Boundary ng Samar at Leyte. Ayun, ano pa? Uy. Teka muna. Medyo okay lang yung audio. Hindi nakabalik yung dalawa? Nag-create ka ng bago? Wala talaga, Anong nangyari na? Hindi pa check po ulit para maganda. Ayan. Teka muna. At may mga press conference pala kahapon. Diyan sa bahagi ng Quezon City at diyan sa bahagi ng San Juan. Abay, meron ng mga grupo na nananawagan na bumaba. Yung kasalukuyang Pangulo, teka, bakit ba? Hayaan nyo yung mama na magmanilbihan. Wala kayo laging iniisip kundi impeachment at pagpapababa sa posisyon nung nakaupo hindi naman kung nagkaroon ng people power noon. Lagi-lagi na lang may mananawagan ng people power at pabababain yung nakaupo. Hindi naman po pwedeng lagi-lagi na lang ay gano'n. Kasi iba ho yun parang iba ho yung gusto nyong gawin pagka gano'n. Hindi ho. At sa atin naman ilang taon bang nanungkulan na 3? Pagbigyan nyo pa. Hanggang 6 na taon naman yun Hindi ho siya gusto natin ipagtanggol. Kaya lang, wag ho yung lagi parang naging kultura na natin. Kung meron kang konting ayaw, yung konting-konti lang na hindi nagawa ng gobyerno dahil yun yung gusto mo. Sasabihin mo nang bumaba sa pwesto, tanggalin. Hindi ho gano'n. Parang naging palasak na lang yung sinasabing people power tuloy. Nawawala yung tunay na esensya na yung sinasabing kapangyarihan ng mamamayan. Pero teka ito pa. Abay, yun yung mga manggagawa ng isang pabrikang gumagawa ng motorsiklo.
o nag-assemble yung Kawasaki ay nagsagawa po ng first ever strike. O, kasi sabi nga natin, yun nung nangyaring strike sa bahagi ng Santa Rosa, Laguna, ay naging gumising doon sa kilusang paggawa at maglusa doon ng ganito mga pagkilos. Kasi nga, bakit to nag-strike yung mga manggagawa ng Kawasaki? Dahil nga nananawagan sila ng nakabubuhay na sahod para sa kanilang pamilya. Oo, at doon sa kanilang picket line, Kawasaki United Labor Union, matagal-tagal na pala ito yung picket, yung union ng mga manggagawa sa Kawasaki, pero naglunsad ng strike 57 years old na pala yung kanilang union, Kawasaki United Labor Union, KULO. Kasi sabi nga natin, at nung nakaraang araw, galing din ako ng Department of Labor, nagtatanong-tanong ako, dumarami yung mga nagpapile ng unfair labor practice dun sa mga organized At ang iba naman, ay mga individual at grupo na ang kanilang mga employer ay contractual. Kasi nagtanong-tanong ako sa Department of Labor nung isang araw At doon ko na pag-alaman sa kanila na parang nagising ang labor movement doon sa nangyaring strike dyan po sa Laguna. At maraming mga sumunod, pati itong Kawasaki United Labor Union ay may strike na rin. Oo. At umaabot po sa 120 workers ang nagsagawa ng strike, nag-umpisa ng May 21 sa harapan ng Kawasaki Motor Philippines Corporation sa Muntinlupa City. At ito ay may kaugnayan sa tinatawag na, kasi pag mag-strike ka, dalawa lang yan unfair labor practice or union busting. Ay ito kanila, papasok sa ULP ba to? Yung CBA deadlock? Kasi nga, humihingi sila ng karagdagang sahod, pero hindi may bigay ng management. So, yun nung negosasyon nila, naputol. Nagkaroon ng deadlock. At kapag ako kasi issue ng collective bargaining agreement, 30 days yung grace period mula sa paghahain ng notice of strike. Pero sa niloloob ng 30 days, hindi naka-comply yung management, kaya nag-strike yung mga manggagawa. At yun palang inihiling ng mga manggagawa ay karagdagang 12% sahod. Oo. Pero ang ibinibigay ay 0.86% lamang ng kabuang kita na halos 37 million sa loob ng 3 taon. 0.86, gano'n ba kalaki yun? Oo. At hindi nga nabigyan ng management yung gusto ng mga manggagawa, kaya umabot sa strike. Medyo yung KULO workers, KULO Workers Union ito. Kawasaki Union, United Labor Union. Oo. Medyo siguro kahit sino naman lalo na yung mga manggagawa na alam mong may kakayahan naman ng management na magbigay dahil sa kanilang sales, sa kanilang tubo o kita. Tapos siyempre, ang collective bargaining agreement ng mga kababayan ko, yan naman planado. Alam ng management na sa loob ng 3 taon o kaya susunod na 5 taon, magre-renew ng CBA. O diba? Kasi ang CBA dati, mga kababayan ko, 3 taon, ngayon 5. Kaya lang, pagdating sa economic provision, 2 taon, unang 3 taon, tapos susunod 2 taon. Oo. Ang tawag doon, renegotiation. Pagka-renegotiation, economic provision pinag-uusapan doon, hindi nagkasundo kaya nag-strike. Ayun nga, may kwento ko lang,
Dahil galing ako sa labor ng nakaraang araw, nagtanong-tanong ako ron. Ang daming mga kaso ngayon at humihingi ng tulong sa labor para ho mamagitan ang karamihan sa kanila mga contractual employees, mga empleyado ng mga kontraktor, ang iba naman ay direct employed. Oo. Siyempre, marami yung mga demand. Ang iba, mga illegal na tinanggal. Ang iba naman, unti-unting tinatanggal. So, hindi rin natin sila masisi. Oo. Kaya ho, ganun. Anyway, at abay, alas 7 na rin pala, Melvin. Ano nangyari? Hindi na nabalik yung dalawa. Oo. Ay, pansamantala siguro, paalam muna tayo. At hindi na natin mahintay yung dalawa. Sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong araw na ito, sa The Observer, Pusong Minero at mga sumubaybay sa The Observer News, ay maraming salamat po. Hanggang sa muli. Pero teka, balikan ko lang muna at hindi ko rin yata nabanggit yung pangalan ng mga sumubaybay sa atin ngayon. Ayan. Paano ko ba hanapin yun? Teka, hindi ko mahanap eh. Oo. Kay Domingo sa Borboro yun. At kay paring Edwin Moreno, nanood na lang. Kay Reyes Ray. Kay kasama Jimmy Mausan, hindi nakabalik. Magandang umaga. Balikan ko yung maya-maya. Melvin, at extra na ako. Sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong araw na ito, maraming salamat po. At siyempre, pangalan pa rin po ng Philippine Mine Safety and Environment Association, sa mga tiga-air, mga kana Miss Litali, kana Miss Adidi, at ganoon din kay Arolo yung alis ng mapa, at sa mga tiga-mining community, ganoon din, sa mga tiga-DNR, magandang umaga. Hanggang sa muli, ako ninyong lingkod Felix Tambo ko nagsasabi ng daigdig na ito ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado ng umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye!